After dun sa ating vertical wall, so heto naman po guys, yung aayusin ko ngayon yung ating mga halaman dun sa itaas ng ating vertical wall. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ito guys, at napaakyat po tayo dun sa ating mga succulent sa itaas po ng ating vertical wall. So heto guys, yung nakita ko, hindi na po maganda yung ating mga arrangement na pot na mga halaman. So, ang gagawin ko ngayon guys, ay aayusin ko po yung ating mga halaman kasi hetong ating isang pot, ayan, kung nakikita niyo po, ay ang dami na pong space. Kaya heto, at aayusin natin to guys kasi ayan maliliit yung ating succulent and then yung pot natin ay sobrang laki. So, ayan, at ang dami ng space. And then, ayan guys, yung ating firestorm na sunog. Ayan, yung iba dito na sunog. Then, ang naiwan na lang ay heto, isang dahon. Ayan, at na, ano naman po siya guys. Nag-produce naman po siya ng pop. So, ayan, aayusin natin to. And then, siguro maglalagay din po ako ng ibang halaman. So, i-ano lang natin siya. Parang dagdagan lang po natin ng ibang plants itong ating pot. So, yung hindi na maganda na mga succulent ay i-ano natin, ayusin natin. Siguro i-ano na lang natin, i-cut or ipa-dry pa natin guys para ma-save natin yung ating succulent. So, ito guys, at ayan sobrang ano na niya, tanda. Tanda na yung kaniyang stem, so hindi na po siya healthy. So, ang gagawin natin guys, i-cut lang po natin yung ating succulent. So, okay naman po at hindi naman po nagkarat yung kaniyang stem. So, okay lang yan. I-ano natin siya guys, ipa-dry. Kung okay siya at hindi siya maglagas ay i-propagate natin yung ating halaman. So, ito at nag-ano lang ako, nag-insert ng ibang succulent. So, ayan, at okay pa naman. I-ano lang natin, ibalik lang natin yung pwede pa na mga succulent, yung healthy succulent. So, heto guys, yung matagal ko na Laura, ayan, sobrang ano na niya, daming dry leaves. So, hindi po yan maganda sa ating mga succulent. So, kailangan tanggalan po natin ng dry leaves. Hinahayaan ko lang kasi yung mga dry leaves nila guys kasi iniiwasan kong masugatan yung ating plant kasi yan po yung dyan po nag-start na magka-fungus pag merong sugat yung ating plant. So, okay pa naman siya, wala lang siyang roots. So, ayan, at ayan, cut na natin. Tagalin natin yung mga old roots, hindi na yan maganda. So, na kasi sila guys, sobrang matatanda na. So, kailangan tanggalan natin ng old roots para mag-produce siya ng bagong roots para healthy po yung ating plant. So, hindi na rin sila siguro nakakuha ng sustansya dito sa soil. So, siguro tanggalin ko na tong old soil or dagdag ako ng rice hull. So, ayan. At yung medyo healthy naman po na plants guys ay siguro ko na lang. Hindi ko na siya tanggalin yung ating firestorm para hindi na ma-stress yung ating halaman. Hindi na siya hindi natin magalaw yung kanyang roots. And then yung ating tong isa, Aron P. Bernalens, ayan. So, mag-change soil na lang po siguro ako dito guys. So, yan at na kasi yung rice hull. Rice hull lang po yung ko dito. Nilagay ko. Ayan at
ano na siya, yung bulok na siya, so kailangan na po nating palitan yung Rizal. So ayan, at meron akong nakuhang ano to siya, Graptopitalo, ano siya, Adelphii. So ayan, healthy naman po yung ating Adelphii. So para merong magandang ano dito, magandang succulent. Ayan, common lang si si Adelphii, pero sobrang ganda niya guys pag na-stress. Ayan, at hindi po siya maarte. So pag dito sa lowland ay talagang buhay na buhay po yung ating mga Adelphii. So yan po yung marami dito sa ating munting garden kasi ano siya madali lang siyang i-propagate through cuttings. Sobrang dali lang pong lumago yung ating plant. So pag meron kayong Adelphii, so padamihin nyo sila guys kasi maganda po siyang gawing arrangement sa ating mga malalaking pots. So heto, at malaki naman po yung ating pots, and then yung ating Adelphii ay medyo malaki na rin. So ayan, at ayan guys yung nilagay ko dito na halaman, and then meron tayong yung patriling na parang hanging plant. Ayan. So, ganyan muna yung gagawin ko guys. I-stable ko muna yung ating Adelphii bago natin siya i-cut. Kasi pag i-cut ko to, and then bagong ano natin siya, tanim, so baka magtampo po yung ating succulent. So, yan yung naisipan ko na idagdag dito sa ating pots. So, meron tayong to siya, yung isa yung raindrops. So yung raindrops natin guys ay medyo na siya, may katandaan na rin po siya. Ano na siya, ilang buwan na ba siya dito sa sa munting garden natin. This year ko lang siya na guys nabili, pero ayan, at medyo matanda na po yung kaniyang stem, mawodi na po yung kaniyang stem. So pag mawodi na po yung stem ng ating succulent ay medyo hindi maganda yung halaman. So kailangan i-cut po natin yan guys para gumanda, lumaki po yung dahon ng ating succulent. So gusto ko lang siya na ganyan para naman po, tingnan natin kung hanggang ilang buwan siya magstay, mabuhay, para naman po meron tayong alam kung hanggang kailan lang tatagal yung si raindrops dito sa ating munting garden. So ayan guys, at naglagay din po ako ng haworthia. Marami akong haworthias dito sa ating munting garden, yung ating twirl ata to siya guys. So ayan, at sobrang dami na nila dito sa ating munting garden, nakapag-propagate na din po ako. Then itong ating cactus na Mamillaria ata siya na family guys, pero siya, yung fish hook. Ayan, kung alam niyo po yung ID, parang fish hook po siya, kapamilya po siya ng fish hook, Mamillaria. And then ayan, Rizal na po yung ginamit ko na pang toppings dito sa ating mga halaman. Kalaunan yung Rizal po guys ay ma-decompose po siya, and then magiging fertilizer po dito sa ating mga plants. So hindi na po kailangan maglagay ng fertilizer, pero pag medyo nangangayayat na yung ating mga plants, so pwede po tayong maglagay ng kahit anong fertilizer. So yung binibigay ko po na fertilizer sa ating mga plants, sa lahat ko pong plants, ornamental, sa succulent, and then yung mga cactus natin ay lang, yung complete 14-14-14. Ayan, hindi na po ako naglalagay ng ibang fertilizer kasi sanay na po ako na complete 14-14 yung binibigay ko sa aking mga plants. So yan guys, at sobrang ganda po ng ating
Firestorm, ayan, lumabas na yung kaniyang kulay na orange. And then, ayan, naglagay lang po ako ng yung cuttings natin na Lowella. Ayan, madali naman pong mabuhay yung ating Lowella. Kaya, ayan siya guys. At yung iba nating mga Lowella guys na cuttings ay medyo na sila. Meron ng magagandang roots. And then, heto guys, at maglalagay din po ako ng isang succulent. So, ito ay yung ating happy bean. Ayan. Meron akong mother plant ng happy bean. And then, heto at po ako. Cuttings propagation. So, ayan, at buhay na buhay naman po yung ating cuttings. So, heto yung dinagdag ko dito para pag medyo malaki na siya guys ay meron pong tutulong na magsipsip ng mga excess water sa ating pots or sa ating soil. Kasi yung iba nating mga halaman ay medyo sila, slow grower. And then, hetong ating banana naman po, or siya, happy bean, para kasi siyang banana. Happy bean ay, mabilis lang po siyang lumaki. Mabilis po siyang lumago. And then, yung ating monadenium naman po ay nakakatulong din po sa pagsipsip ng excess water. So, ayan guys, at papatapos na po tayo dito sa ating arrangement, dito sa ating malaking pot, circular pot. Ayan, at i-update ko po kayo ng ilang weeks or month para makita din po ninyo guys kung ano po yung mga plants na pwede nating palaguin dito sa ating sa lowland. So, ayan, at tatapusin ko lang po yung paglalagay ng ating toppings dito sa ating pot. So, ayan, at sana po ay nagustuhan nyo itong ating bagong arrangement. At ayan, tingnan natin guys kung magiging maganda yung resulta dito sa ating pag-aayos sa ating mga succulent. And then, tingnan natin kung sino yung makasurvive. Kasi sobrang init na po dito sa ating location. Kung merong ulan ay hindi po natutuloy. So, ayan, at tingnan natin ng mga ilang araw or weeks po, i-update ko po kayo. At bago po tayo mag-end, ay gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat, sa inyong pong patuloy na suporta dito sa ating YouTube channel. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching!